Yung pagsisikap po ng mga kapatid na kung paano po natin na yung gospel meeting na to, ito po yung tanging paraan sa aming pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Umaga po mga bisita, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. Bago po tayo dumako sa unang talakayin, tayo po awit muna sa may bilang na sa ay mga kalalakihan po, panglimang huli sa mga kababaihan. Sumabay po tayo sa panglimang huli ng mga kalalaki. Mga lalaki po muna yung mga huli. Holy, 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 holy. Saka po yung mga kababaihan. Okay po? Natin po ang iting mga kapatid. Handa? Okay. Holy, holy, holy. Holy, 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 blessed Son, holy, washed from sins so far, holy, living and divine, oh Father, make me holy, holy to the Lord. Good morning po sa ating lahat. Salamatan po natin ang ating pong Panginoon at binigyan po tayo ng pagkakataon upang mag-aral po ng kanyang pong banal na salita. Ang inyong pong lingkod ay lubos po na nagagalak na ako po ang manguna po sa inyong harapan sa lahat pong pagkakataon. And nais ko po sana ay welcome at pasalamatan po ang ating pong mga bisita, especially yung ating pong mga visitor na hindi pa po member. Instead na tayo ay magpahinga, magbakasyon, at pumunta sa kung saan, ay pinili po natin na paunlakan ng mga panyayan ng ating pong mga kapatid. So maraming salamat po. Kayo po ay nakasama po namin sa pagkakataon po ito. And then sa ating pong mga bisita na mga kapatid sa ibang mga lugar, maraming salamat po. At kayo ay nakasama po namin. So, tayo po ay dumako na sa ating pong pag-aaral. Una po nating pag-aaralan sa umaga po ito ay kinamagatan po natin na reality of death. So, since ito po ay napapanahon, so alam po natin yung season po kaya karamihan po sa atin ay libre at bakasyon at nakapunta po ngayon dahil holiday at inaalala ng ating pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, yung tungkol mo doon sa mga kapatid. So ngayon po umaga, pag-aaralan po natin yung sinasabi po ng Biblia patungkol po sa kamatayan. So yung kamatayan po kasi, hanggat maaari, iniiwasan po pag-usapan. Pag magkatropa kayo, ang pag-uusapan niyo ba, yung kamatayan? Diba napaka
napaka-awkward yun. Madalas sa pinag-uusapan eh, yung ano, yung chismisan, ano mo, yung mga bagay na, ano eh. So, ano naman natin yun. So, ito pong usapin po na ito ay hindi common na pinag-aaralan at pinag-uusapan. So, bago po yan mga kapatid, ako po pala si Mark Anthony Gabas po, na sa inyo po ay mamamuna ang itong umaga. Pero bago po yan mga kapatid, alam po ba natin, magbibigay po tayo ng konting mga trivia patungkol po sa usapin po ng kamatayan, patungkol po sa Diyos. Good news po, mga kapatid. So, hindi po porket death ay, ay bad news na. Para po sa mga mahilig mag-chismis o mga marites. Nasabi po nila, ang pinakahuli daw po na nawawala kapag tayo po ay namamatay. Yung ano daw po, yung pakinig. So kapag nasa kamatayan tayo, ay pagkakataon mo walang makarinig nung pinag-uusapan ng mga tao sa paligid mo. So doon mo palang malalaman, kapag maraming nalulungkot kapag nakahanap ka. Pero magtaka ka o malungkot ka, kapag yung mataka sa paligid mo, ay buti naman, nagkagantuan ng gano'n. So, sabi, ano? Ayaw pa mong maranasan yung kanyang sitwasyon, ano? Pero, tignan pa natin sa pag-aaral po natin ngayon. So, kung paano natin makikita yung kamatayan sa ibang kaparaanan. Kasi, kamatayan malungkot, maaari. Pwede nga mabuhay tayo kung nga buhay. Hindi gano'n eh. Pero, titignan po natin sa kalaunan ng ating pag-aaral. Tignan po natin ano yung positibong paraan na makikita po natin yung kamatayan. Kung paano natin ito maharap nang naayon po sa salita po ng ating Panginoon. Katan po. Meron po tayong pinatawag ng mga enzymes sa katawan. So hindi po ako eksperto sa medisina. Nakikibasa lang po ako. Patawarin po ako kung may pagkakamali po ako sa mga maalam po sa medisina po sa atin. So yung enzymes daw po, ito daw po ay basically protein po yan na sabi niya, within 3 days daw po pagkamatay natin. Yung mga enzymes daw po sa katawan natin na tumutulong sa pag-digest po natin ng mga pagkain ay nagsisimula daw po na i-digest yung katawan daw po natin. So yung enzymes po kasi, yan po ay nagpapabilis ng ating po metabolism. So ganun po pala yun, ano? So after natin mamatay, may nangyayari po pala sa katawan natin. So, hindi lang po pala pagkain yung dinaidigest ng katawan natin. Once na mamatay po tayo, hindi na po yung mga pagkain yun, kundi yung mismong katawan na po natin, yung i-digest ng mga enzymes sa loob ng katawan po natin. At ano pa po, sabi po nila, 3 days, nag-i-start na daw po na kainin ng enzymes yung ating po katawan. At pag-aabot daw po ng 4 days, mag-i-start na daw po na mag-swell yung ating pong katawan. So, hindi ko po sure, no? Or alam, ganun po talaga yung nangyayari. Pero, kung papasinin natin, so parang ganun nga. Kasi may mga nakikita po tayo sa mga lamay o ano, na parang ganun yung nangyayari. Medyo nagsuswing. Kailangan mo siya, mapaya o ano. Pero, once napuntahan ko dun sa lamay, hindi bago mo, parang ito. Parang manas. So, baka, ito po pala yung dahilan kung bakit nagpapamanas po yung yung mga patay. Sabi po kasi dyan, may mga gases po kasi tayo at mga liquid sa katawan na nag-start na mag-swell. So yun daw po yung reason. So ano po? Sabi po nila, isa sa number 1 na dahilan kamatayan po ng isang tao. Sa buong mundo po ito mga kapatid at sa mga mahal po namin kaibigan, na ang heart disease daw po ay ang leading cause of death worldwide. So, ingatan po natin, bago tayo magpapabroken. Sa mga dyan, sa mga pumapag-ibig, mga bata may hilig dyan eh. Pero sa mga medyo nakakaedad na, kung hindi na gano'ng nag-iintindihan. Pero since marami tayong mga bagets, medyo natin ng konti tungkol sa mga ganyang basa. So, pag umiibig ka, maliligaw ka, sigurahin mo sa sa sugar. Kasi kung hindi, baka sasakit yung puso natin. Pero, kidding aside, heart disease daw po ang number 1 na dahilan na kamatayan po natin dito sa buong mundo. So, ano po? Alam niyo po ba mga kapatid na about 153,000 people worldwide daw po ang nakamatay every day. So
kung tatayin ay 2 tao kada segundo. Dalawa. Ang dami kong namamatay. Hindi po ba? 153,000. Napakarami pong tao noon na namamatay every day. Hindi po ba? So para mo mas ma-visualize po natin kung gaano karami yung 153,000 people. Yung buong nabotas mo, alam niyo po kung gaano karami population. Nabotas na po buong nabotas. Ito po ay ayon sa consensus po, o census, noong year 2020 kasi every 5 years po yan. So possible na next year may lalabas na po na bago pong census. Sabi, buong nabotas daw po noong panahon ng 2020 ay merong populasyon na 247,543. Buong nabotas na po yun. Diba? Ganon karami yung populasyon. And sabi natin kanina, 153,000 ang namamatay daily. Halos kalahati, ano? Pero may palagay natin nasa 300,000 na. Ano po, no? So, hindi natin sigurado kasi wala akong consensus. Pero palagay natin, 300,000 na. Kalahati ng buong nabotas ang mamamatay sa isang araw. Eh sa buong MBBS, ilan po ang population? Napakarami po ng na MBBS. Dito po. Ang MBBS po kasi ang pinakamarami sa buong nabotas. Sabi po dyan, sa 2020 daw po na census, 72,000 lang. Ang konti pala, 72,000. Pero kung titignan mo, kung isipin mo, napakaraming tao dito sa sa NDPS, 2020 yan. Parang kayo natin 80,000. Kulang pa. Kalahating araw lang. Hindi mo kumakas yung mga NDPS, kalahating araw lang. Meron pa kulang, may utang pa. Para dun sa mamamatay na 153,000. Sa mga tweet, mga kapatid, napakarami po talaga ng namamatay. Masasabi po natin, sabi nga ho nila, panahon lang yan. Marahil, kaibigan natin, nakaraan, baka sa susunod. Ito naman, diba? Hanggang po sana. Hindi pa natanong na yan. Iwasan man natin. Talagang talagang darating sa punto. Talagang hindi pa naman po tayo. Ligoy-ligoy ko pa talagang darating po tayo. Hindi nga lang natin alam kung sino mauna. So, sana wag na mo ako, no? So, excuse mo, mga kapatid. Ako po ay nag-joke lang ako para huwag ko yung tamarin. Kasi baka tamarin mo kayo at ako'y tulugan nyo. So, huwag naman po sana. Sabi nga po dyan ay panapanahon lang. Kahit sa Bible naman po, sinasabi na panapanahon lang yan. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3, verse 1 hanggang 2, sa bawat bagay ay may kapanahonan. Lahat po ng bagay, meron po panahon. At sa panahon, sa bawat panukala, sa silong ng langit. Sabi po sa una, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagpunong ng itinanim. Lahat po ng bagay dito sa mundo, meron po panahon. Lumalik tayo sa point, sinilang po tayo, pero kalaunan, sa pagdaan ng panahon, darating din po ang time natin. Darating din po ang panahon ng kamatayan. Yan po ang isa sa realidad ng kamatayan. Hindi po natin kayang maiwasan yung kamatayan na ating po kamatayan. At sa ibang bagay pa po mga kapatinan, hindi lang po sa kamatayan. Sabi nga, buhay daw po natin ay parang isang bola. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa taas ka. So hindi naman po sa buhay natin. Nandiyan yung pagsila at nandiyan din naman po ang kamatayan. Sa mga tweet, ang kamatayan po ay may certainty. Nakakasiguro po tayo na at one point ang buhay po natin, darating po tayo sa punto po na yan. Wala pong medisina sa panahon po natin ngayon na kaya i-ensure o assure po sa atin na hindi po tayo mamamatay. Na kapag ininom mo itong gamot na ito, na work ganito o ganyan, ikaw ay sigurado na sa loob ng isang buwan, depende sa presyo, meron naman pagdating ng 1 year, wala pong ganoon. Wala po pong nai-invento na gamot na kayang gawin po yung bagay na yun. Pero totoo, na ang gamot po ay magiging lunas, remedy po sa ating pong sakit, at maaaring i-boost ang ating pong immune system. Pero
hindi natin talagang totally kayang i-ensure yung ating pong buhay dito sa lupa. Sabi nga po, wala pong medicine na kayang ihinto ang kamatayan. Kapag dumating tayo sa pagkakataon na dyan na yung panahon natin, hindi po kayang hintuin yan ng medicine. Isa, kahit may medicine na eh. Puno-puno ka na ng medicine, pero walang darating tayo sa point na kamatayan. At hindi po natin kayang pigilan yan. Ngayon po napapanahon wala akong pera at kayamanan ang kayang bumili ng buhay natin dito sa lupa. Kahit pa nakikita natin pera na nababalita ko, no? Kahit pa punuin mo yan, table na yan, ng limpak-limpak na pera, hindi po kayang bumili ng isang segundo, isang minuto, o isang araw ng buhay po natin yun. Hindi po natin kayang tumasan yun. Napakarami na po, naging bilyonaryo dito sa buhay po dito sa lupa, na hindi po nakabili ng oras o segundo ng buhay po nila. Na kahit anong pagsusumikap nila, pag po pumili, na-extend yung buhay po nila. Hindi na magawa kasi hindi mo kayang bili yung buhay natin dito sa lupa. Talagang darating tayo sa point ng kamatayan. Wala pong wealth na kayang bumili ng oras po natin at panahon po natin dito sa lupa. Nakita po natin yung kasiguruhan ng kamatayan. Lahat po tayo darating dyan. Mapaka naman yung posisyon mo sa buhay, mapaka-artista ka man, mapaka-congressman ka man, mapaka-senator ka man, presidente, at kahit simpleng tao, darating at darating tayo sa punto ng kamatayan. Ngayon po mga kapatid, pansinin natin kung gaano yung kabalitunahan ng buhay. Yung kamatayan ay nakakasiguro tayo na mangyayari sa atin. Pero kabaligtaran, sa buhay naman po natin, punong-puno ng mga uncertainties. Wala tayong kasiguruhan na kahit anong pagpupuminit natin sa buhay, talagang meron at meron yung mga bagay na bumabagabag sa atin. Hindi natin kaya kasiguro yung buhay natin dito sa lupa. Totoo na nandiyan na yung kamatayan. And then yung buhay pa natin dito sa lupa, punong-puno pa ng uncertainties. Basta kalulugargan. So hindi ko po layon na bigyan kayo talaga ng problema ngayon po umaga. Kundi ang layon po natin sa pag-aaral po nito ay may paalala po sa atin na merong kamatayan. Kasi ang problema po, lalo na po sa mga hindi po nakakalam ng salita ng Diyos. Ang tingin natin sa buhay natin dito, selfish lang, hanggang dito lang sa lupa, na kaya magsisikap ka, magsisikapan mo yung buhay mo. Kasi ang isip mo, dito lang sa lupa, hindi mo na tinitignan na pagtapos pa lang ng kamatayan, meron pa palang masikip doon na hindi natin may ikukumpara o may ahambing dito sa lupa natin. Kasi dito sa lupa, buti sana kung ano tayo, congressman. Napaka sagana ng buhay, pero alam mo natin na hindi po kayang bumili ng kapayapaan po. Huwag po tayo manggit doon. Puno po ng problema yun. So, totoo, nakikita natin napakaraming pera. Pero huwag po natin hangangan o naisip yung ganung bagay. Pero kasi ano po yun puno-puno ng problema. Yung tulog-puno compare sa tulog natin. Ano yun? Puno-puno ng isipin yun. Mag-imbis lang. Pakikita kaya yung account ko sa ganito. Yung asset ko sa ganito. Ganun mo naisip doon. Tulog doon, tulog panok. Isang oras, 30 minutes. Kasi lang iisip mga bagatan Alay sa ating mga mahihirap, mga hindi ganun pinalad na yumaman sa buhay. Tayo matulog ng 8 hours. Yung pa 12 hours, lalo sa mga bata. Buong araw. Matutulog ng gabi, kinabukasan, gising niya, kinabukasan, tanghali na. Kaya yung mga nanay, gano'n na lang ako magsisigaw sa mga nanay. Kasi ay matulog na napakahabang oras. So, pero po yung buhay natin dito sa lupa, puno ng mga uncertainties at hindi po siguro. At hindi lang ito yung mga kapatid. Yung buhay natin dito sa lupa, ay gaya daw po ng isang vapor. So yung vapor po, mga kapatid, makikita ko natin kapag nakasalang tayo ng kanin, o kaya ng ulam, mas na inalis natin yung takip, meron po lilitaw na isang singaw. Totoo, makikita mo siya, pero after a while, after ng ilang segundo, 2 seconds, 3 seconds, mawawala din. Ang buhay daw po natin ay gaya ng isang singaw. Ang bilis lang na. Sandali lang yun. Sabi sa Santiago 4:14. Kaya mga hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Meron po ba nakakaalam ng buhay?
bukas, ano yung buhay po natin. Ano mo ba nakakalam bukas na masigla pa tayo? Bukas tayo, wala tayong sakit. Marami pong mga natutulog ang hindi na po na tigisin. Hindi po ba? Marahil may mga kakilala tayo, kaibigan tayo, mga minamahal sa buhay, na okay mong gabi. Kasama mo, kausap mo, hindi na umaga, malalaman mo na lang. So dumaan tayo sa masakit na tagpo ng buhay natin na gano'n. Totoo yung sinasabi ng Bible. Hindi natin alam yung bukas. Hindi mo pwedeng sabihin na bata pa ako, malakas ako, wala akong sakit. Ang dami ko namamatay na, mga bata, na mga malalakas, tataka, mauunahan pa yung talagang alam mo, ay, hindi mo napit na kasi ganito ganyan. Pero pag tataka ka, mauunahan pa yung napakalakas, tapos ang magiging sakit pa ay yung sakit na pang mga matanda o hindi natin na-expect. Talagang hindi mo alam yung buhay natin dito. Kaya nasabi sa Bible, buhay natin na gaya ng isang singaw. Ano ang buhay? Kayo may isang singaw na sa sandaling panahon ay hinilitaw. Pagdakay, napapagod. Pagdakay, napapagod. Lahat po tayo dito mga kapatid ay napapagod. Dahil ng isang singaw, nasa sandaling panahon, makikita po natin para kalaunan, after ng ilang segundo, ay mawawala na. Alam mo mga kapatid, ang buhay daw po ng isang tao ay gaya daw po ng isang damo. Na yung damo, meron niyang bulaklak. Tulad daw po ang buhay ng isang tao sa isang damo at sa kanya pong bulaklak. Ang kalawalatian natin, o karangalan natin, ay gaya daw po ng mga bagay na yun. Sabi po sa unang Pedro 1:24-25, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat po ng laman, wala pong excuse. Hindi po ako excuse, hindi po kayo excuse, hindi po excuse yung sino mang tao na matataas sa lipunan. Hindi excuse yung presidente natin, hindi excuse si congressman o senator. Wala pong excuse. At ang lahat ng kanyang karangalan, kahit pa sinong taong kilala mo, na napakatayo, sino yung mga kilala natin na mga sikat na artista ng panahon po natin. Diba? Marami tayong kilala ng artista na parang nasa fit ng buhay nila. Pero kalaunan, magugulat tayo ng after a while, taon, parang nawala na lang bigla. Nawala na yung kasikatan. Ganun po yung buhay natin dito. Yung karangalan natin dito sa lupa, hindi natin pwedeng kasahan yan. Kasi sandali panahon lang yan eh. Totoo, meron yung gaya ng sandali na may bulaklak. Maganda, ma-appreciate natin. Pero hindi mo pwedeng kasahan. Kasi ano po yung nangyayari sa damo? At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya mo lang ng damo. Ang damo'y natutuyo. At ang bulaklak ay nalalanta. Ganun daw po kasi yung damo. Ngayon makita mo, green na green. Pero pag nasikatan na ng napakatirig na araw yan, tapos walang ulan, tutuyo na lang. Kasunod na nun, wala na. Mawawala na yun sa lupa kasi tuyo-tuyo na. Lalo na pag natapakan pa ng mga tao. At one point, yung damo na yun, nagkaroon ng bulaklak. Tayo din daw po mga kapatid. Sa buhay natin, mayroong karangalan dyan. Hindi masama po na i-appreciate yung mga bagay na dumarating sa atin. Kung ano yung mga achievement natin sa buhay. I-appreciate natin yun kasi ano yun eh. Bulaklak yan. Pero ang point po natin dito mga kapatid, huwag mong iasa o huwag kang mapahingalay dito sa lupa kasi meron kang karangalan. Hindi mo pwedeng iasa doon kasi nawawala yun. Yung sikat nga nakakilala natin after ng isang taon. Ano, sikat pa rin po ba ngayon? Diba hindi na? Yung bilyonaryo, nakilala natin o nababalita ngayon. Pag nakulong yun, ganun pa rin po ba? Hindi na eh. Buhay natin ay gaya po ng isang damo at ang bulaklak po nito. Pero ano po mga kapatid, datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Unlike po nating mga tao, yung karangalan natin dito sa lupa, meron pong nananatili magpakailanman. Ang sabi po dito, ang nananatili daw po ay ang salita ng ating pong Panginoon. Kung meron man tayo pwedeng asahan, hindi yung pera mo, hindi yung karangalan mo, hindi yung profesyon mo, kahit ano ka pa dito, kahit may posisyon ka dito sa buhay, hindi mo pwedeng asahan yan. Kasi sandali lang yan eh. Nawawala nga hindi po ba? Kung yaman mo, nananakaw, nasusunog, asset mo, hindi po ba?
Kung sasakyan man o kung ano man yan, mawawala at mawawala din yan. Pero ang nananatili, magpakailanman, walang iba, kundi ang salita ng ating Panginoon. Doon ka pwedeng pumasa. Yung salita ng kakwentuhan mo, kaibigan mo, kwentuhan lang yun, huwag mong drone, huwag mong isipin na matutupad yun, pero ang salita ng ating Panginoon na kapatid, garantisado, sure ball, 100%, 1,000%, nakakasiguro po tayo na mangyayari. Sabi nga po dyan, mananatili at pakilanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Sabi nga po, tomorrow is always a mystery. Hindi ho natin alam yung mangyayari bukas. Maaaring yun, ano tayo, komportable, settle tayo sa buhay natin. Hindi natin alam eh. Hindi natin pwede ipang-ihambog yung bukas. Lalo sa ganito, buhay mo, get after a year, ganito ako, bibila ako ng ganito, pupunta ako sa ganitong lugar. Hindi pwede ipag-hambog yung ano. Hindi mo alam yung mangyayari bukas. Sabi nga po sa Kalikaran 27, verse 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Ano pwede nga yun? Ipagyabang? Magpakasiguro ka sa sarili mo na ito yung mangyayari sa kinabukasan? Yung mga plano mo? Hindi. Sabagat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Marami po ang namatay na mayroong plano nung day before sila na namatay. Marahil ang plano nila pumunta sa tatong lugar, ang bakasyon, bumili ng ganito at ganyan, pero kinabukasan, wala na po yung buhay nila. Ganun po yung buhay natin mga kapatid. Hindi mo pwedeng ipaghandog. Sabi nga natin kanina, ang pwede mong asahan, yung salita ng ating Panginoon, doon tayo manalig. Kapag may plano tayo, laging natin sa pulolowin ng Diyos, yung mga plano natin at kung makakabuti sa atin bilang isang individual at bilang isang Kristiyano, yun po ang masusunod. Lagi natin pagkatiwala sa Diyos, yung buhay natin. Kasi sabi niya natin, hindi ko ba, puno ng uncertainties, yung buhay natin dito sa lupa. Eh kung paano ang kamatayan ay certain sa bawat isa po sa atin, ang buhay naman po natin ay puno ng uncertainties. Kasi hindi natin nasisiguro at meron po kasi kamatayan. Nagsisilbing paalala sa bawat isa po sa atin na limited lang yung time mo dito. Na hindi ka pwedeng iasa sa sarili mo yung buhay mo. Hindi. Dapat lagi kang titingin sa Diyos. Mabibigyan ba ng pagkakataon ng Diyos sa kinabukasan? Ito yung mga gawa ko. Salamat sa Diyos kung ganun yung mangyayari. Lagi tayo magtitiwala sa Diyos. At hindi lang po yung mga kapatid. Puno na ng mga uncertainties yung buhay natin dito sa lupa. Puno pa ng mga trouble. Ang daming bumabagabag sa buhay po natin, hindi po ba? Sabi nga po sa Job 14:1-2, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw. Napaka-iksi na nga lang ng buhay natin. Ang dami pong mga problema at lipos ng kabagabagan. Kaunti na nga, lipos pa ng kabagabagan. Siya'y umuusli, nag-aaya ng bulaklak. Kanina nakamagit nga natin nila. At nanalagas, siya rin na may tumatakas, nagaya ng kanino, at hindi namamalagi. Hindi po nananalagi yung buhay natin dito sa lupa. Sino nga lang yung buhay natin? Ang dami pong kabagabagan. Ano po yung naisabihin sa atin dito ng verse nito? Hindi po natin pwedeng iasa na lang o ipahingala yung buhay natin dito sa lupa. Ipapahingalan mo dito sa buhay mo dito sa lupa, ang dami ng problema, tapos sigurado pa kung certain time ka matay. Worth it ba? Yun po ba talaga yung purpose natin na sa iyo ng living? I-invest yung buhay natin dito sa mga ganap natin dito sa buhay. Yun po ba ang reason natin kaya natin tayo sa lupa? Sa patuloy ng ating pag-aaral natin, ano ba yung dahilan natin kung bakit tayo nandito sa lupa? Isa pa nga po sa best friend po natin na hindi natin, at maaaring nga hindi natin makita, pero lagi nandiyan si Judith. Ano pa po, ibenta na itong joke natin. Si Judith, laging kinakamusta po tayo. Madalas, every 15, andayan si Maral ko,
at si Maynilad. Hindi po ba? Meron pa, yung mga credit card, si SOA. Nakasukin ng credit card. Talagang andyan po yun eh. Tapos kasama yung buhay dito sa lupa. Napakaraming troubles. Minsan nga lang yung may irawas mo lang yung buong araw. Pagkain, ano mo pagkain? Paano lulutuin? Wala na akong sinapang isasain. Ang daming troubles dito sa buhay. Diba? Ito pag pag-aaral natin na yun ay pangalala sa atin na huwag mong iaasa yung buhay natin dito sa lupa. Kasi andyan niya yung kamatayan eh. Sure ball, garantisado. At hindi lang yun. Yung buhay natin, puno pa ng problema. Tapos dito mo gustong dito mo gustong iilaan yung buhay mo, na hindi mo iisipin na meron palang buhay sa after ng kamatayan, meron, ganun po mga kapatid eh. So doon po tayo laan ng panahon natin. Na dapat, kung ano yung effort natin dito sa buhay, dapat masigit yung paglalaan natin ng oras natin doon sa mga bagay na pang spiritual. So buhay natin dito mga kapatid, punong-puno po ng mga pagpupursige at pagkurso dun sa mga bagay ng mga temporal things. Sabi natin, certain po ang death. At ang buhay natin dito sa lupa ay punong-puno po ng mga uncertainties. At hindi lang po yun. Punong-puno na nga ng uncertainties. Yung pagpupurso po natin, o yung pag-aaral natin, ang mission natin dito sa buhay, punong-puno pa po ng mga temporal things. Lahat ng bagay ng mga pansamantala. Madalas po kasi, alam niyo po, ang nagiging problema po talaga ng tao, kaya puno-puno ng stress at troubles. Kasi gusto niya ng mga temporal things eh. Kasi kung pagkain lang, manalangin tayo sa Diyos, magpursige tayo, bibigay ng Panginoon yan eh. Hindi po ba? Huwag po tayo matakot sa kung pagkain lang, ibigay ng Diyos yan. Kung damit, sabi nga po dyan, kung may pagkain tayo, kasuotan tayo, masaya na po tayo, yun po sabi ng Diyos sa atin. Na nagiging problema po mga kapatid. Kaya napupuno ng troubles yung buhay natin kasi ito yung inisip natin. Puno-puno ng mga paghahangad sa mga bagay na hindi naman po mahalaga. Sabi nga po sa awit 90 verse 10, ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. Yun daw po ang pinakakota po talaga. Pero kapag sinerte ka, malakas-lakas ka, nag-exercise ka, healthy living ka, at healthy ang kinakain mo, o kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. Ang lifespan daw po, buhay natin dito sa lupa, ay around 70 to 8 years old. Pero unfortunately, sabi ko sa mga pag-aaral, yung lifespan po na yan ay umiiksik dahil sa mga pagkain natin ng mga preservatives. At yung unhealthy lifestyle po natin, na lagi na lamang nakaupo, hindi na tayo nagpapawis, nagpapaiksin ng ating pong lifespan. Di po ba? 70 ngayon. Swerte ka na. Mabalag ka na kapag naka-70 ka. Yung iba, 60, 65. At sa mga alam niyo po mga kapatid, ang mga nagkakasakit, yung mga pangsakit ng mga matanda, minsan yung bata pa. Kasi sa mga unhealthy na kinakain, hindi po tayo business. Pero yun po yung buhay natin eh. Isipin mo, papaano ka dito sa buhay, papakayolo ka. Pero yung mga may sakit ng mga matatanda, sakit na po ng mga bata ngayon. Yung po yung nakakalungkot na katotohanan dito sa buhay. Dahil pong bata magugulat ka, ang nagkasakit ay heart disease, ang nagkasakit ay obesity, sorry po ako rin po pala. Pero pagbigyan niyo na po, kasi malakas po ang pagkain. Ang naging sakit ng tao, hindi po ba? Yung mga unhealthy lifestyle, hindi mo pwede i-ask sarili mo na bata ako, okay lang. Hindi po. Ang isipin mo kasi, matatanda lang yung mga tinatamaan ng mga masamang sakit. Hindi po. Sabi po, patuloy po tayo. Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kabanglawan. Yung kapalaluan lang po natin, hindi po ba? Puno-puno ng hirap at kabanglawan. Napakaisip naman ng buhay natin. Tapos doon po tayo nagpo-focus sa mga temporal things. Sabi ka pala doon, bisa kayabangan lang po talaga, totoo po. Kayabangan lang talaga, nagiging problema ng tao. Kung maumuhay siya ng simple, kaya sapat lang sa mga buhay, sa mga kung ano meron. Pero dahil sa kayabangan, ayan, yan ang pulit na natin. Pero hindi naman po, totally lahat ha. Baka sabihin nyo, sigurado mo, masyadong masakit mo sa ito. Nalanahimik ako dito, hindi po. Kundi may pagkakataon po kasi, na dahil sa kayabangan, kaya po tayo na,
ang dami nating problema dito sa hindi lang po kaya bakit kasi marami pong marami pong nagiging dahilan kaya tayo naghihirap. Buti naman po mga kapatid, marami na po akong binabayaran. Hindi naman po hindi po sa kaya bakit talagang lang, dumarating sa point na kinakapos, hindi po makakakain lang kung ano-ano. Kasama ba yun sa buhay, pero huwag naman po sana tayo sa kayabangan. So, tuloy po tayo. Ang buhay daw po natin ay ganito daw po, nag-start sa pagiging infant, ito ba? Pagiging toddler, makulit, palakad-lakad, puro laro ang ginagawa, hanggang sa doon palating sa point na tayo po ay magiging bata na nasa around 5 to 5 years old. Diyan na po, start na tayong mag-aral hanggang high school. Pagdating ng 13 to 19 years old, sabi po ay tayo daw po ay nagiging teen na. Diyan na yung mga pag-ibig, yung mga lumalalagay, sana all, sabi na ako nila. At pagdating ng yung mga teen po mga kapatid, nagkamari, kung pwede lang, diyan na lang kayo. Kasi pag nandito na kayo sa adulthood, andyan yung mga mas malalag kayo stress. Di po ba? Kung pwede lang, babalik lang din ako. Kasi hindi ko lang dati, naalala ko, teen ako. Aral lang, kaibigan lang, o laro lang. Pero pag nandito ka na sa adulthood, andyan yung mga problema. Dito na si Soa, si Judith, at yung mga binabayaran na kung ano-ano, dito na. So, kung kaya mag-stay dyan, mag-stay na ako kayo dyan. Pero alam mo natin, hindi mo natin kayang pigilan yung panahon. So, dahil tayo sa punto na magiging adult po tayo. At dyan na po, yung middle age, adult, kung saan, ang edad daw po ay nasa 40 to 59 years old. Lagay natin ito po. At pagdating po ng senior, dito na po, at susobra pa, mas tumatanda pa po tayo. So, ito po yung stages ng buhay natin. Ngayon po mga kapatid, anong plano po natin? 70 to 80 years ng buhay natin. Ano yung plano mong gawin? So, mga mahal po namin kaibigan, ano yung plano natin dito sa buhay? Sabi natin kanina, ang buhay natin ay full of uncertainties. Ang masama pa, death is certain. Na hindi natin kayang takasan at pigilan. Yung bilyonaryo, hindi nga nabili yung oras. Tama po tayo, na simpleng tao lang. Ano pang, anong match natin sa mga bilyonaryo na yun? Wala po tayo sinabi doon. Pero hindi nila nabili yung oras. Ano pa po tayo? Hindi po ba? Kailangan alam po natin ano yung dapat natin pag-ubusan ng ating pang panahon. Yung mga bagay pa ng physical na nagiging dahilan kaya tayo ng problema. Yung po ba yung dapat natin isipin? Meron tayong dapat na mas paglaanan ng panahon at oras. Madalas po kasi, marahil from 70 to 80 years ng buhay natin, nagiging attention na lang natin, focus ng buhay natin. Marahil yung mga achievement mo sa buhay. Ano yung mga narating mo, ano yung mga nabili mo, from di motor ka na, di kotse ka na ba? Susunod, di airplane ka na. Yung mga, congressman, gano'n yung ano lang yung mga narinig mo sa buhay? Gano'n yung hindi po ba? Mali po ba? Gano'n Puro dito sa temporal things, yung focus ng lahat ng tao. Minsan hindi lang po yung walang malam sa salita ng Diyos, o hindi po nag-aaral sa salita. Minsan, maging yung Kristiyano po, hindi po tayo excuse na laging ang iniisip natin na nasapawan na yung paglilingkod natin sa Diyos kumpara doon sa mga bagay na pang temporal. Degree natin. Ilan taong tayo nag-aaral? Ako po, 6 sa elementary, 4 years sa high school, 10 na agad. 10 na agad, Tapos pagdating ng college, 4 years agad. 14 years. Paano pa pag nag-masteral ka? 3 years, 4 years, 5 years. 15 years ng buhay mo. Paano pag umulit ka pa? Pag engineering ka, 6 years, 7 years, 8 years. Meron pa 10 years. Ganun po ang buhay natin. Hindi naman sa engineering, mga kapatid. Marami pang mga kurso na 20 years ang buhay mo. Ang ginawa mo, puro pag-aaral. Hindi ko po sinasabi mga kapatid, huwag tayo mag-aaral. Hindi po. Maganda po ang pag-aaral, mga kapatid. Makakatulong po sa atin yan, sa pagpaprovide po natin dito sa buhay po natin, at makakatulong tayo sa mga kapatid, sa magulang po natin. Yan po ay naayon po sa Bible. Wala po masama po dyan. Pero
Ang nais kong sabihin sa inyo, lifespan po natin ay 70 o 80 years. 20 years, ibawas mo doon. Ilan na natira? Talagay natin 70 kasi malakas-lakas ka na. 70 ngayon kasi, ano na yun, swerte na yun eh. 50 years na lang yung natitira sa'yo. Kasi in 20 years, ginamit mo sa, sa pag-aaral. Ano ba po? Career. Magtatrabaho na. Akala nyo po, sa mga batang ay pagtapos mo graduate, okay na. Hayain na. Hindi po. Ayan. Ano nga sabi nila? Fake news yan. Fake news po yan. Hindi po hayain na kapag nakagraduate ka. Pag nakagraduate ka, struggle mo naman, magandang ng trabaho. Pag nakapagtrabaho ka, ang struggle mo naman, paano umarang ng mas magandang trabaho. At ano makaroon ng mas magandang trabaho, struggle mo naman, paano makakuha ng mas mataas na sweldo. Pag nakuha mo na yung mas mataas na sweldo, struggle mo, paano makakuha ng promotion. Pag na-promote ka, ano problema? Sunod? Sunod ulit, ma-promote ulit. Ano mo, wala akong ano. Wala akong katapusan. And this, let's say, nagtrabaho ng 20 years. From 20 years, start mo na doon. Hanggang mag-retire ka, magkatrabaho ka na, ilan na natara sa'yo? Ilan na mo? 50 ka na, di ba? 20, 50, di ba? 10 years na lang natira. 10 years na lang natira sa'yo kasi ginugol mo sa karir mo. 10 years na lang natira sa'yo. Ngayon, ano kung gagawin mo sa 10 years sa buhay mo? Kaya problema, ang values mo mga kapatid, alam niyo po? Pagdating ng senior, hindi ka na gano'ng makakapag-gala-gala kasi limited na. Kaya pa naman, pero unlike yung ngayon, kaya mo mag-tumbling-tumbling. Pagka doon tayo sa medyo 50, 60, limited na. 10 years, ang plano mo sa buhay mo sa 10 years. Sabi nga natin kanina yun, di ba? Yung buhay natin dito sa lupa, bukod sa full of uncertainties, full of pursuit ng mga temporal things, profesyon mo, kasama po yan sa pagiging natin, sa karir natin. At maaari, baka puro business po yung nasa isipan po natin. Masasabi natin yung mga bagay na yan, ayan po yung mga pinapurso natin dito po sa buhay natin. Pero to tell you mga kapatid, frankly, yung mga bagay na yan, kahit ano man yan mga kapatid, may napagtanong na ako yan. Na ang sabi niya, okay lang ba ito? Worth it ba ito? Nailangan ko yung 50 years, 60 years, may matitirang 10 years sa buhay ko. Worth it ba ito? Tanongin po natin. Huwag niyo ba akong tanongin? Kasi sahod ko, ang bababa. Posisyon ko, ang bababa. Hindi po ba? Tapos, marami pa akong utang. Huwag niyo ba akong tanongin? Kung ako magkasabi na hindi yung mga bagay na pang-physical. Ang temporal lang yan. Huwag niyo po ako sa akin. Kasi hindi naman ako katawa-tawala. Wala akong credibility na magsabi na, hindi yan. Kasi mahirap lang naman ako eh. Pero ito po, wala tayong sinabi dito. Kahit yung mga congressman dito sa buhay natin, wala rin po sinabi. Ito po, itong panlaban mo. Si King Solomon. Lahat ng gusto natin sa buhay, name it. Kung may sasakyan lang dati, baka nagkaroon pa ng spaceship yan. Eh wala nang panahon nila eh. Pero lahat ng kalwalatian, karangalan dito sa lupa, lahat yan, nakamtan at nakamit ni Haring Solomon. Ni Haring Solomon, genius pa to. Eh tayo, kung para natin yung buhay lang sa kanya, kung ganyan kasi mag-isip eh, mahina yung isip mo eh. Mapakabago ko mag-isip. Pero, sigurado ako dito, napakatalino kasi nito. At yung napakatalino na ito, nasabi niya, ano daw po yung buhay dito sa lupa? Sabi niya sa Ecclesiastes 1:2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Vanities. Sabi ng mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Pag binasa po natin yung Ecclesiastes, mga mahal po ng bisita, punong-puno po yun ng walang kabuluhan. Galing dun sa tao na lahat ng bagay meron siya. Pero sinasabi niya, walang kabuluhan. Lahat ng bagay, napakayaman niya. Yung mga halit, reyna, kukonsulta lang sa kanya, magdadala lang napakaraming ito para lamang makausap siya, matanong lang siya. At hindi ng consultant na to. Bultong-bultong ginto, yung dala ng mga tao para nagpuntan mo sa kanya. Nagkaroon siya ng mga alipin na nagkaanak na, nagkaapo na. Doon sa, dahil sa sobrang yaman niya, ganun yung naging legacy niya.
Nagkaroon siya ng dam. Dati pa ito pero technology meron na. Nagkaroon siya ng dam na kayang diligan yung gubat. Yan ano po, kaya naman po itong si Haring Solomon. At hindi lang po yun, hindi lang po siya mayaman. At marami rin po siya ginawa hindi po ganun kaganda. Ito pong si Haring Solomon, kung sabi mo, walang kasi yan. Marami pang tinaan niya, meron pang kulang niya. Pero alam niyo po mga kapatid, si Haring Solomon, yung naging asawa niya, 700 po. Bukod pa doon sa niya, concubine, na 300, 1,000. After 3 years, pakalimutan mo sino ka ba? Yung mga tayo, hindi na tayo nakita. Kasi sinabi niya walang kaguluhan. Baka kasi mga kalalakayan po sabi natin, kasi ganyan hindi mo pa na-experience yung... Hindi po, ito, 1,000. May matutulad ka ba matulad? Pero sinabi niya walang kaguluhan. At tayo po mga kapatid kukontento po tayo sa sa mga asawa natin, sa kung ano po yung binibigay sa atin ng Diyos. Huwag tayo umarap ng iba. Kasi po yung nagiging problema ko ng mga kalalakan. Pero ito po, sinabi niya, walang kukuluhan. Same din yun. Baka kasi sinisip niya, talaga natin genius Parang kulang yung isa Sige, yung 10. Parang kulang pa yung 10. Kaya 100. Kulang 100, may kulang 200. Hanggang umabot ng 1,000. Pero sabi niya, kulang pa rin. Walang kabuluhan. Yun po yung tuktulan na sinabi ni Haring Solomon. Despite of everything that he had, nasabi niya pa rin na walang kabuluhan. Vanity of vanities. Mga achievement natin, degree natin, career natin, business natin, walang kabuluhan. Na magkagayon minasdan ko ang lahat ng mga gawa. Lahat po ng gawa, kahit ano man yan, lahat yan, kasama na yan, na ginawa ng aking mga kamay. Napakarami ginawa na ito ni Haring Solomon. At ang gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng alala. Alam niyo po, isa sa problema. Kaya nasabi ito ni Haring Solomon, kasi merong death. Merong kamatayan. Limited lang yung panahon mo para enjoyin yung mga bagay na yan. Minsan nyo makuha mo yan, makabili ka ng bagong gamit, bagong ganito, bagong ganyan. Sa una lang, masaya, sobrang saya. Parang nasa cloud 9. Kasi ang saya-saya mo, may nakuha ka, may na-achieve ka sa buhay mo, na-promote ka, tumakas yung sa mo, saya. For a while. Pero yung kamatayan papaalala sa atin na, pati tayo rin pumustos sa sarili natin. Lagi may kulang Yung akala mong okay na kapag nakuha mo, hindi. Fake news yun. Fake news po yun. Okay ka na kapag nakuha mo, hindi. Fake news yun. Sabi nga, everything we can ever imagine was achieved by King Solomon. Totoo po mga kapatid. And yet, nasabi niya, vanity of vanities. Mula po sa napakatalinong tao na nagkamit ng lahat dito sa lupa. Kung sa akin lang, huwag kayong maniwala kasi hindi naman wala akong ng mga bagay na sinasabi kong huwag niyong pag-investan ng buhay natin Hindi po. Pero galing na ito sa matalino, galing na ito sa hari, galing doon sa meron sa lahat. Nasabi niya na walang kabuluhan. Ano wala natin kasi galing na siya doon Sabi niya po doon sa dulo, pinaka-conclusion niya. Ito ang wakas ng bagay na ay narinig. Ano daw po yung conclusion niya? Wakas na yun yun na yun. So, di ba, natutuwa lang kasi malapit na matapos ang grab kasi wakas na Lahat ay narinig. Lahat po na sabi ko naman may konti na lang. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat po ng bagay, masabi naman po natin, ang pinakamahalaga dapat gawin ng tao, hindi yung mga temporal things na yan. Hindi yung mga bagay na akala mo, yun na yung purpose mo dito sa lugar. Hindi po yun. Ang dapat po pala, galing sa matalinong tao at meron na lahat, sabi niya, dito na uuwi ang lahat. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Mamaya po mga kapatid, tulong po ng ating mga susunod na mga mangaral, ipapaliwanag po at papalawakin. Ano ba yung utos ng Diyos na dapat natin
sundin. Tingnan po natin ang kamatayan, hindi bilang isang finish line. Kasi yan ang madalas tingin natin eh. Hindi po ba? Kaya ang focus natin dito sa buhay, puro na lang sa sa preparation natin, sa buhay natin, maging malaon, masagana, maluwalating buhay natin. Kasi tingin natin sa kamatayan, finish line. Pero mga kapatid, sa mga mahal po nating bisita at mga kaibigan, death po is not the finish line. So tell you that po, yan po ang reality ng death. Hindi po yan finish line. But just the starting line. At ang masama pa po doon mga kapatid, yung starting line na yan, pang walang hanggan. 70 to 80 years, hindi mo makikitahan siya doon sa eternity. Hindi mo kayang itulad dyan doon sa eternity. Sabi niya na dito, mayroon siya naman walang kapuluhan. Kaya niya din pala nasabi na walang kapuluhan kasi kagungkit lang yun. Yung starting line pala na yan, ang eternal life, walang hanggan. Kung mahirap ka dito, punong-puno ka ng trouble, huwag kang mag-alala. Kasi kapag naglingkod ka sa Diyos, sinunod mo yung mga utos niya, tinanggap mo yung kaligtasan na tinuturo dito sa Biblia, good news sa'yo yung starting line na yan. Pero once na hindi mo sinunod yung ating Panginoon sa mga utos niya, mga salita niya, yung starting line na yan, start yan ng higit na kahirapan sa atin. Hindi natin kayang itulad yung paghihirap natin sa lupa. Nagugutom ka, naghihirap ka, dumarating yung mga problema sa'yo dito. Baliwala po yan. Baliwala po yan sa kakaharapin natin na paghihirap sa starting line ng kamatayan po natin. Kasi hindi ka naglingkod eh. Hindi mo sinunod yung mga utos niya, binaliwala mo, narinig mo na ito pa rin dapat kong gawin para mapunta ako dun sa sa magandang starting line. Pero binaliwala mo, hindi mo pinakinggan. Starting line po yan ng eternal life po natin ng mga kapatid. Walang hanggang buhay. Hindi po natin kayang manahan, sukatin. Wala pong ruler, wala pong kalendaryo na kaya magsukat na walang hanggan. Meron pong eternal plan ng ating pong Panginoon para sa ating mga kapatid. Hindi lang po dito sa lupa, ang plano ng ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang plano niya na makasama po tayo doon sa walang mundo. Ang question po mga kapatid, willing po ba tayo mag-take ng action? Para once dumating tayo dun sa starting line ng eternal life natin, makasama po tayo dun sa eternal plan ng ating Panginoon na makasama niya tayo dun sa langit. Ang kamatayan po ay natuturo sa atin na limitado ang ating oras dito sa lupa. Limitado na nga nakaka-exit. Hindi natin kaya itulad doon sa eternal life. Lahat ng bagay dito sa lupa ay temporal. Kung naghahanap ka ng kasiyahan, naghahanap ka ng purpose dito sa buhay dito, naghahanap ka ng kung ano-ano dito sa buhay, lahat po yan ay temporal. Hindi, wala kang makikitang tunay na satisfaction at tunay na achievement dito sa lupa. Lahat yan ay napapawi, lahat yan ay lumilipas, lahat yan ay natutuyo gaya ng isang damo at nawawala at lumilipas pagdating po ng panahon. Ang tunay po na purpose po natin dito sa buhay ay para mag-prepare doon sa eternal life. We need to prepare for eternal life. Kasi ang eternal life po mga kapatid, kailangan po dapat tayo ay preparado po dyan. Parang ano yun, parang papasok ka sa isang establishment. Kailangan nakakali ka, kailangan naka-uniform ka. Same din po yun mga kapatid. Huwag mo natin i-expect na mapupunta tayo doon sa langit kasama ang ating Panginoon nang hindi tayo preparado, na hindi natin tinanggap yung plan ng Diyos sa atin ng kaligtasan. Huwag mo natin i-expect. Kasi may plano po yung Diyos sa atin eh. Kung sa establishment dito sa lupa, ganun yung standard, tingin niyo po yung Diyos, mababa yung standard. Tatanggapin Diyos na pwede na, bahala na. Kung kailangan ng free, kung kailangan lang naisip yung Diyos na maglingkod, tatanggapin Diyos na gano'n. Kung natin isipin Diyos na teka lang, na Diyos na tatanggap ng scrap, ng spare time mo,
Huwag pong ganun. Hindi po mababa ang standard ng ating Panginoon. Kung titignan natin sa lumang tipan, gaano kasaya ng ating Panginoon. Nagtutog lang ng ibang apoy. Kumuha na ng apoy. Apoy po mga kapatid ha. May iba't ibang klase ng apoy. Same lang yung apoy eh. Pero kung kumuha lang sa ibang lugar, hindi doon sa bunga ng tabernakulo. Ano bang ginawa ng Diyos? Pinatay. Nalaglag yung yung kaba ng tipan. Malaglag. Tama yung motive niya. Pero ginawakan niya na hindi pala siya alam. Yung lahi lang muna, lahi na lang, yung pwedeng mawak. Pinatay ng Diyos. Sobrang taas ang standard po ng Diyos. Huwag mo natin isipin na kung kailan ka lang pray, yung ano mo lang, espero mo lang yung ibibigay mo sa Diyos. Hindi po ganun. Sobrang taas ang standard po ng ating Panginoon kung titignan natin sa mga. Hindi lang natin na-appreciate kasi wala nang bigla tumutumba rito. Dati sa kanila, ang panahon ng paglilingkod ng Moises, pagka may mga pasaw, biglang tutumba. Biglang may malakalagod na ano. Ganun po dati. Ngayon hindi lang nakikita, pero kung may nga rin ang tulad dito, talaga matatakot tayo, pero maging paalala po sa atin. Hindi yung tatanggap ng Diyos ang scam. God has still not blind us. Sabi nga po mga kapatid, bilang muli, samantalang kami, sa 1 Corinto 4:18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita. Wag po doon sa mga bagay na meron dito sa lupa. Kung ano yung mga plano mo dito sa buhay mo, temporal lang po yan. Huwag mong ibigay yung buong buhay mo dito sa mga temporal things. Kasi kalaunan yan, mapapawi yan. At hindi natin yung madadala sa langit, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Tumingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon po, uso po yung mga gusto. Hindi po ganoon. Hindi po yung nais ko sabihin na magkaroon tayo ng temple. Tingnan natin yung mga ghost. Hindi po. Meron po tayong dapat tignan na hindi po nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Yun po yung mga kapatid eh. Merong ending. Andiyan dyan yung death. Kaya dapat mag-focus ka doon sa mga hindi nakikita. Kasi ano yung hindi nakikita? Sabi kasi, dahil dapat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Yun po pala yun. Kaya dapat mag-focus ka doon sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na pang-spiritual. Kasi yun yung pang-eternal. At mga kapatid, iiwan ko po, nititin po kayo doon sa verse po na yan, na hindi po ay tatalakayin ko na susunod po na mga po sa atin. So, siya na po bahala. Kung may mga nais kayong tanong, sa kanya po tanong, lalo po yung mga may hirapag po sa akin. Anyway, joke lang po yung mga kapatid. Dito na po ako nag-tapos. So, maraming salamat po mga kapatid. I appreciate po your time po and effort na nakita ko po lahat po kayo ay attentive po sa Panginoon. Muli po maraming salamat. Kung nakakitaan niyo po ako ng maliit na kalwalatian, lahat po yan ay para po sa ating Panginoon. Salamat po.